Hi, bagamat maaaring mangailangan ng malaking oras at pagsisikap ang mga pagsasaalang-alang sa legal at buwis upang maunawaan at malutas ang anumang issue, isa ito sa aming mas maiikling video. Ito ay hindi dahil sa hindi namin iniisip na ang mga ito ay mahalagang mga issue, ginagawa namin. Gayunpaman hindi kami nagbibigay ng legal o piskal na payo. Sa makatuwid, ang magagawa lang namin dito ay itakda ang mga iminungkahing mapagkukunan ng nauugnay na impormasyon at payuhan kang kumuha ng propesyonal na payo para sa iyong mga partikular na pangangailangan. Kaya magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri ng dalawang pagsasaalang-alang kapag sinusuri ang mga relasyong kontraktwal. Mayroong dalawang pangunahing pagsasaalang-alang sa dokumentasyon ng internasyonal na kalakalan. Ang unang pagsasaalang-alang ay nauugnay sa istruktura at teksto ng anumang iminungkahing kontrata. Dapat mong malaman na ang dokumentasyong kontraktwal ay maaaring magdulot ng mga problema at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga potensyal na kasosyo. Ang iminungkahing solusyon upang mabawasan ang mga problemang ito at hindi pagkakaunawaan sa pinakamababa ay ang paggamit ng mga modelong kontrata at sugnay ng International Chamber of Commerce. Ang mga ito ay binalangkas ng mga eksperto sa batas ng ICC na nagbibigay ng balance at neutral na mga template. Hindi tulad ng maraming modelo ng ibang organisasyon, hindi pinapaboran ng mga modelo ng ICC ang anumang heograpiya ng industriya o kategorya ng mga partido. Tulad ng anumang template, dapat na suriin ang mga ito bago lagdaan ng isang abogado upang matiyak ang pagsunod sa mga nauugnay na lokal, legal, at mga kinakailangan sa regulasyon. Mahahanap mo ang mga template na ito sa link sa ibaba. Ipinapayo din namin sa iyo na dapat kang palaging kumonsulta sa isang abogado bago pumirma ng anumang bagong kontrata. Ito ay upang matiyak na nauunawaan mo ang mga implikasyon, karapatan at obligasyon sa ilalim ng mga kontratang ito. Ito ay lalong mahalaga kung ang orihinal na kontrata ay naisalin na. Depende sa batas na inilapat, ang iyong pag-unawa sa isang partikular na parirala ay maaaring iba sa mga legal na kahulugan nito. Ang pangalawang pagsasaalang-alang ay dapat mong maunawaan ang katayuan ng anumang digital na dokumentasyon at mga lagda. Dito iminumungkahi namin na suriin mo ang iyong Chamber of Commerce. Kailangan mong tiyakin na ang anumang mahahalagang digital na dokumento na ipinagpapalit ay may kaparehong legal na katayuan gaya ng kanilang mga katumbas na papel. Para sa karagdagang impormasyon sa digitalization ng international na dokumentasyon ng kalakalan, kung hindi mo pa napapanood ang video na The Digitalization of International Trade, inirerekomenda ko na gawin mo ito. Ang pagkakaroon ng linaw sa anumang natitirang legal na alalahanin sa parehong oras, dapat mong suriin ang sitwasyon tungkol sa anumang mga pananagutan sa buwis. Titingnan natin ang mga ito sa susunod na slide. Maaaring may mga karagdagang pagsasaalang-alang sa buwis kapag nag-e-export, ngunit hindi nila kailangang maging mabigat. Dapat mong suriin ang sitwasyon sa iyong Chamber of Commerce, iyong freight forwarder at o iyong accountant. Ang anumang karagdagang mga buwis at mga kinakailangan sa pag-uulat ng buwis na maaaring naaangkop sa iyong kumpanya ay depende sa Incoterms na pagpepresyo na inilalapat, ang bansang nag-e-export, ang bansang nag-aangkat, ang mga tuntunin ng anumang mga kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng mga bansang ito kung ang kalakalan ay nasa pisikal na mga produkto o serbisyo. Kung ang pangangalakal ay nasa pisikal na mga kalakal, ang pinagmulan ng mga nilalaman ng input ay maaaring may kaugnayan din. Halimbawa, gaano karaming value add ang kinukuha mula sa bansang nag-e-export at magkano mula sa mga ikatlong bansa at mula sa aling mga ikatlong bansa. Pakitandaan na sa ilang partikular na bansang nag-aangkat para sa mga layunin ng pananalapi, maaaring kailanganin mong magparehistro sa bansang nag-aangkat, mga taripa. Tiyak na kailangan mong maunawaan kung naangkop ang mga taripa at kung paano ito makakaapekto sa iyong pagpepresyo. Ang mga taripa ay babayaran ng importer. Sa makatwid, kung ang iyong kumpanya ay mananagot para sa mga pagbabayad na ito, ay depende sa kung ikaw ang exporter o ang importer. Ang video na ito ay hindi nagbibigay ng propesyonal na payo. Sa makatuwid, iminumungkahi namin na makipag-ugnayan ka kung naaangkop sa iyong accountant.
iyong freight forwarder na maaaring kumpletuhin ang mga deklarasyon sa parehong lokal at dayuhang awtoridad sa customs, iyong ahente o broker sa customs. Tinitiyak nila na malinaw ang mga kalakal sa pamamagitan ng customs at maaaring kumilos bilang direkta o hindi direktang kinatawan. Maaaring kabilang dito ang pag-import o pag-export ng mga deklarasyon ng customs sa customs at pagpapadali sa pagbabayad ng mga tungkulin sa pag-import, value-added tax, excise duty, at iba pa sa ngalan ng mga importer at exporter. Ang iyong Chamber of Commerce. Yun lang. Sa ibaba ay makikita mo ang mga link sa Exporters Almanac, ICC documentation at Incoterms na malinaw na nakasaad kung sino ang dapat magbayad para sa kung ano. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin ng direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Ang aming website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang kakilala mo, ibahagi ang link na ito. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.